Mag-isa na naman tayo mga kabadan, kaya umpisahan na natin maglinis ng lulutuan. At magsasaing na tayo, magluluto ng ulam. Maalala ko tuloy yung sabi ng iba na kung gusto mo daw makaiwas sa mga marites, huwag daw masyadong maglalabas. Sabi ko naman, parang may mali. Kasi pag hindi ka masyadong maglalabas, hindi ka nila makikita. Mas lalo kanilang pagchichismisan. Tulad na lang yung mga nasa abroad ng kabatang, sige nga, wala sila dito sa Pilipinas. Minsan, sila rin ang tampulan ng mga marites. Wala naman sila dito. Nasa malayo naman sila. Hindi po ba? Ayun. Kaya ang masasabi ko, kung gusto mo makaiwas sa mga marites, maiwasan mong pagtitisan ka, puntahan mo sila. Sila ang samahan mo. Kasi imposible naman na ikaw ang pag-uusapan kung andun ka na, di ba? Kaya araw-araw mo silang samahan para maiwasan na pagchismisan ka. Kaya kung hindi ka kasama at naisip ka nila, yun na, umpisa na sigurado. Ikaw pag-uusapan. Kaya kung gusto mo makaiwas-iwas sa libreng oras mo, puntahan mo sila. Pabayan mo sila. Diba? Pero, pag mo namang panay-panayin, baka pagdating ng araw, isa ka na rin sa kanila. Ang gawin mo lang, tapusin mo muna mga trabaho mo. At kung tapos ng lahat, saka pupunta sa kanila. Kasi kung umiwas ka, mas lalo kanilang pagchichismisan. Ikaw ang magiging tampulan. Dahil wala ka sa kanila. Hindi mo naririnig. Wala kang pasensya. Yun. Ganun nangyayari minsan. Ikaw ang magiging tampulan ng mga marites. Pero maganda rin minsan iwas para makatapos sa trabaho. Pero pangit din naman na wala ka namang ginagawa sa kanila. Ikaw ang tampulan ng usapan. Pwede na naman tayo magsaing, magluto ng ulam, mga kapadang. Ito, tapos na. Lalagyan na lang natin ng bigas at magluluto na tayo.
Dahil mag-isa lang naman ako, kunti lang ang lulutuin ko. Ayan. Baka mapanis na naman ang bigas, kanin, pag hindi na ubos. Maraming salamat.